Salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 Daily Devotion. Ako po si Alexander Gomez ng Batch 3. At ang topic po na tatalakayin natin ngayon ay ano ang God Theory. Ngayon po ang ating pag-aaralan tungkol sa Genesis chapter 1 verse 1 to 2. At nagsam po natin ang ating puso thesis sa mga nagsalita ng verse. Sinasabi dito na, in the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. Sa Tagalog, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang anyo at walang laman, at binalot sa kadiliman ng kalaliman, samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Teaching number 1. The God Theory elucidates theory into the Bible. Ang God Theory ay nagsasabing mayroong napakalaking tuwang ng panahon sa pamamagitan ng Genesis chapter 1 at 1 to 2. Posibleng milyon-milyong taon upang ipaliwanag ang edad ng mundo ayon sa Adam. Ngunit tinituro dito na hindi malinaw na sinasangkayunan ng Biblia ang biyayang ito. Sa halip, nabasahan ko ano talagang sinasabi ng exegesis. Pinapasok ang ideya mula sa labas ng exegesis. Dapat natin maging maingat na huwag magtitag o magbawas ng kahulugan sa salita ng Diyos. Teaching number 2. The Bible must be used as basis of science. Hindi dapat itaas ang siyensya higit sa salita ng Diyos. Ang tamang pananaw ay ang salita ng Diyos ang pangunahing katapanganan at ang anumang kaalaman kabilang ang siyensya ay dapat kumain dito. Ang karunungan ng Diyos ay higit pa sa karunungan ng tao. Kaya ang ating pangunawa sa mundo ay dapat nakaugat sa kanyang payo sa Biblia. Teaching number 3. The Bible teaches a 6-day creation and reveals the origin of sin and death. Ayon sa Genesis, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa loob ng 6 na likas na araw. Mahalaga ito sapagkat ang kasalanan at kamatayan ay hindi bahagi ng orihinal ng mabuting paglikha ng Diyos. Ito ay dumating lamang dahil sa pagsuway ng tao. Kaya ang wastong pag-unawa sa paglikha ay nakaugat sa tamang pag-unawa sa kasaysayan ng kasalanan at kaligtasan. Application number 1. Understand God's hierarchy of revelations. Mayroong hierarchy o kaayusan sa paraan ng pagpapahayag ng Diyos. Una sa lahat, ang kanyang salita. Kailangan natin kilalanin na higit ang kapangyarihan ng Biblia kaysa sa anumang karanasan, tradisyon o kuro-kuro ng tao. Sa pamamagitan nito, makakaiwas tayo sa maling interpretasyon at magkakasunod tayo sa katotohanan at pinapahayag ng Diyos. Application number 2. Consider the Bible as our supreme authority. Hindi ang damdamin, siyensya o kultura o opinyon ng tao ang dapat masunod, kundi ang malinaw na sinasabi ng Biblia. Application number 3. Form a habit of reading the Bible exegetically. Hindi sapat na basta basa lang ng basa. Dapat natin basahin ang Biblia ng may layunin na unawain kung ano talaga ang sinasabi ng Diyos. Hindi ang nais natin makita o ipilit sa text. Ang tamang exegesis ay nagpapalalim ng ating pananampalataya at nagbibigay ng matibay na pundasyon sa ating spiritual na buhay. Yun lamang po ang aking devotions. Maraming salamat.